Mapagpalang araw mga kapatid, inaanyayahan po namin kayong muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami po mga unworthy servant o walang kabuluhang lingkod ay may mga sinusunod na rules sa pag-aaral na ito. Ang alituntunin po namin ay hindi bumanggit ng pangalan o partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang amin lang pong layunan ay ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na nasusulat sa banal na kasulatan o ang ating Biblia. Ngayong araw na ito ay kasama natin si Brother Albert, ang aking brother husband na si Randy, at ating pong pag-aaralan o ang ating paksang pag-aaral ngayon ay tungkol sa mga prayer. Yung pong ating mga prayer, bakit daw po ang kauna-unahang tanong, bakit daw po may mga prayer tayo na madaling sagutin ng Panginoon at bakit merong mga prayer naman na it takes time para lang masagot? Ika nga po, di ba ho, pag tayo nagpe-prayer request, syempre, ang mga tao gusto nila. Kaya nananalangin para matupad yung kanilang mga hinihingi sa Panginoon. Yung pong iba, ay bakit matagal? Ang tanong ko ay bakit ganun? May matagal na sagutin at may madaling saguting mga panalangin para sa Panginoon. Brother Albert, pakisagot po ng mga tanong na ito. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon sa mga oras sandaling ito, ay pinaabot namin yung magandang hapon o magandang umaga o anumang oras at sandali dyan sa inyong kinaroroonan. Ngayon pong araw na ito ay magkakaroon po ng kaunting pagninilay sa salita ng Diyos at yan po ay may kaugnayan doon sa katanungang bakit meron daw mga panalangin na madali namang sagutin at mayroong mga panalangin na kuminsan ay mayroong itinakdang panahon. Alam nyo, mga minamahal na magulang at kapatid, generally speaking, ay talagang tayo pinapapagdasal ng Panginoon at pinahihiling. Katunayan nga, sabi rito sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 7, ay sinasabi po rito ang ganito. Ask and it will be given to you. Pag sinabi pong ask, ito po ay yung paghiling sa pamamagitan ng panalangin. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Ito pong mga salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay nag-uutos sa atin na humiling. At may pangako, meron po naman pangako rito na sinasabing, and it will be given to you. Pero may katanungan nga, bakit merong mga panalangin na parang bagang hindi nadidinig o hindi tinutugon ng Panginoon? At meron naman panalangin na dinidinig, karaka-raka ng Panginoon at tinutugon kaagad. Alam po ninyo mga kapatid, meron pong nakasulat sa banal na kasulatan na ito po'y pangunahing dahilan kung bakit hindi naririnig ng Panginoon o hindi tinutugon ang ating mga panalangin. Pakilagay mo nga, Sister Libay, sa aklat ng Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. At pakibasa mo na rin. Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Pakibasa mo, Sister Libay. Nakamute ka.
Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear. Number 2. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. So, according to that particular verses that you have read, sin is the problem. Ang kasalanan ang nagiging problema kung bakit hindi nadidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya merong sinasabi sa Biblia na kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ay nasa Panginoon. At siyasatin natin mabuti kung tayo ay nasa Panginoon o hindi. Ang sabi po rito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ito po ang sinasabi. 2 Corinthians, New Testament, 2 Corinthians, 2 Corinthians 13 verse 5. Right. Examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourself, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to make the test. So, yan po kung minsan ang dahilan, my dear brothers and sisters. Pagka pong isang tao inapapalayo sa Panginoon, let us pause for a while and examine ourselves. Siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay talagang nasa Panginoong Jesucristo. Kung sa wikang Tagalog po, babasahin ko para mas malinaw. Ito po sinasabi sa wikang Tagalog, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang sabi po rito ay ganito: siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So, yan po kung minsan ang nagiging dahilan. Kaya kapag tayo mayroong mga hinihiling na hindi karaka-raka kaagad ibinibigay ng Panginoon, tayo po ay pinapag-isip ng Panginoon na kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya sa Diyos. Ay ibig pong sabihin ng pananampalataya ay paniniwala sa lahat ng kanyang mga aral at katuruan. Kailangan makilatis natin, makilala sa ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya sa Diyos. At ang sabi rito, hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Meron pong word dito na maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So kapag ka po tayo lumihis sa tamang pananampalataya at aral ng ating Panginoong Jesucristo, nangyayari po yung pagtatakwil. Kaya po kung minsan, kahit tayo dumasal ng dumasal, parang banggang hindi naririnig ng Diyos. Kagaya ng binasa nga doon sa aklat ng Isaiah chapter 59 verses 1 and 2, na hindi maigsi ang kanyang kamay at hindi siya bingi para hindi marinig ang ating mga panalangin. Ngunit ang ating mga kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos at naging dahilan kung bakit hindi niya marinig ang ating mga dasal. So generally speaking, my dear brothers and sisters in Christ,
one of the common problem, that is why our prayer is not being heard by God, is that because of our iniquities or our sin. So, yan po ang pangunahing problema. Ngayon, mga minamahal na magulang at kapatid, sinasabi rin dito na kailangan ng pananampalataya sa ating panalangin. Kung tayo po'y mananalangin, kailangan po ang pananampalataya. Basahin natin sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 6. Ito po ay binanggit na ni kapatid na Randy. Philippians chapter 4, verse 6. Chapter 4, verse 6. Sabi po rito ay ganito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Marami pong kabalisahan sa mundong ito ayon sa talatang ito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Marami pong bagay ang nagiging dahilan ng ating pagkabalisa. Yung ating kalusugan, yung ating financial, yung ating mga pakikisama sa ating kapwa, maging sa loob at labas ng gawain, tayo po'y nakikisama at meet tayo ng iba't ibang uri ng problema. Pero ang sabi rito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, na nakakabalisang ito, sa pamamagitan ng panalangin at daing. Sa pamamagitan ng panalangin at daing. Pag sinabing pananalangin at daing, pagsusumamo sa ating Panginoon, na may pagpapasalamat. Huwag po nating kaliligtaan yung pagpapasalamat. Bakit kailangan sa ating panalangin kasama na kaagad yung pagpapasalamat? Kuminsan na itatanong na iba, ay bakit anya sa ating pananalangin ng paghiling, ay bakit isinasama na ang pagpapasalamat? Kasi po, sa ating panalangin, we have to pray with faith. Kailangan tayo may pananampalataya sa ating panalangin. At may pagpapasalamat. Bakit may pagpapasalamat na kaagad ay hindi pa nananalangin pa lang tayo? Kasi basahin natin sa aklat ng Marcos chapter 11 verse 24. Ang sabi po rito ay ganito. Bakit may pasasalamat? Kasi po ganito. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at ito'y kakamtin. Ayun po pala ang garantiya sa ating pananalangin ng ating pananampalataya ay yung atin ng paniniwalang atin ng tinanggap ang ating hinihiling. Kaya nga po ang panalangin itinuturo sa Philippians chapter 4 verse 8 ay may lakip ng pasasalamat. Ito pong uri ng panalangin ito ay mayroong isang mataas na uri ng pananampalataya. Kasi nagpapasalamat na siya, hindi pa niya nare-receive. Bakit? Sapagkat mismo ang ating Panginoon Jesucristo ang nangako. At ang sabi rito sa Marcos chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamting. Yun po ang dahilan. Kaya po ang isang taong may matibay na pananampalataya at malakas na pananampalataya sa Diyos ay nagpapasalamat na
sa panahon ng kanyang pananalangin, sapagkat lubos ang kanyang paniniwala na anumang kanyang hihilingin sa Panginoon ay tutugunin ng Diyos. Mataas pong uri ng pananampalataya ito. Ibalik po natin uli sa Philippians chapter 4 verse 6. Ang sabi po rito, atin pong ulitin, Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, lahat po ng ating mga ikinababalisa, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, pagsusumamo, na may pagpapasalamat na kasi naniniwala tayo na tatanggapin natin ang ating mga hinihiling. Ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nagpapasalamat na bago pa ipakilala ang ating mga kahilingan sa Diyos. Mayroong isang uri ng pananampalatayang malakas na ayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kailangan mga kapatid, yung lubos na paniniwala sa ating panalangin na talagang diringgin ng Diyos ang ating hinihiling. Sapagkat anumang maliit na pagdududa sa ating pananalangin o paghiling sa Diyos ay magiging sanhi ng hindi pagdating ng ating mga hinihiling. Basahin po natin sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 5. Ang sinasabi po rito ay ganito. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito ibibigay sa Kanya. Ito palang verse 6 mga kapatid, at sinasabi rito, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Kailangan po pala sa ating paghingi sa Panginoon ay may lakip ng pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. We should not harbor any little doubt when we pray. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. So my dear brothers and sisters, it is very clear in these verses that we should not harbor even the slightest doubt when we pray. Kung nais natin na tumanggap tayo ayon sa ating mga hinihingi sa Panginoon, ay lubusin natin ang pananampalataya sa ating Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng ating hinihiling. At kung tayo raw ay magkakaroon ng kaunting duda man laang sa ating isip at puso, ang katulad daw ng ay makakatulad daw tayo ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. So, edi napakalinaw mga minamahal na magulang at kapatid na kailangan ang duda, kahit maliit na pagdududa ay alisin natin sa ating isip at puso, and always bear in our mind the word of our Lord Jesus Christ in the book of Matthew chapter 19 verse 26. The things that are impossible with men is not impossible with God. So, another thing pa mga kapatid, kung bakit hindi kaagad natin nare-receive ang ating kahilingan, ay meron pong mga kadahilanan pang binabanggit dito. Dito pa rin po sa aklat ng Santiago,
chapter 4, verse 3, ang sinasabi po rito ay ganito. Sa aklat pa rin po ng Santiago, chapter 4, verse 3. Pakibasa mo nga, Sister Levi. Nakamute ka yata, Sister. You ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. Ayan po mga kapatid. Ang isa pa pong dahilan kung bakit hindi natin nare-receive o tinatanggap ang ating mga kahilingan ay sapagkat ang sabi po rito sa Santiago chapter 4 verse 3, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Marami pong mga kahilingan tayo na kuminsan, ito pinapapatunay ng ating pagiging makasarili. Meron po tayong mga motibong hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. O mga bagay na hinihiling na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. We ask and we do not receive because our motive is, ano nakalagay dito, Sister Levi? Because You ask you and do ask. not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. Mali po yung ating sistema ng paghiling. Ang ating pong sistema ng paghiling ay para gugulin ito sa ating mga kalayawan. Maraming mga tumataya sa mga sweepstake o sa mga loto ay napakatagal ng tumataya at humihiling na hindi pinagkakaloob sapagkat baka po maubos sa kalayawan ay lalong mapalayo sa Panginoon. And always remember and bear in mind that money is the root of all evil. Kung minsan po kapag ang isang tao yumayaman na, nalilimutan na ang Diyos. Because they think that they are self-sufficient. Self-sufficiency na sila. Parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya kung minsan meron tayong mga kahilingan na hindi pinagkakaloob ng Diyos. Sapagkat alam niya na makakasama sa atin. Kung ating pong titingnan, si Abraham ay pinangakuan ng Diyos na sila ay magkakaanak ni Sarah. At the age of 75 years old, dumating ang pangako kay Abraham. At yan po'y nakalagay sa aklat ng Genesis chapter 18 verse 11. Nang nakikipag-usap ang Diyos sa kay Abraham, ay binanggit niya na siya bibigyan niya ng anak at maglilihi si Sarah sa kanyang katandaan. Genesis chapter 18. Ang sabi po rito ay ganito, from verse 11, ang sabi rito ay ganito, si Abraham at si Sarah ngayon matatanda na at lipas na sa panahon at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. Ang tinatawag po niyang Panginoon dito ay walang iba kundi si Abraham. Sapagkat ang mga asawa po ng kapanahunan, ng mga unang kapanahunan, itinuturing nilang Panginoon ang kanilang asawa. Malaki po ang respeto ng isang babae sa kanilang asawang lalaki na halos tawaging Panginoon. Lalo na po si Abraham nang siya kinakausap ng Diyos. Personally, kinakausap ng Diyos si Abraham. Lalo na pong lumaki ang paggalang ni Sarai sa kanyang asawa na hanggang sa tinatawag niya itong Panginoon. At sinasabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? Sabi ni Sarah, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon?
sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki na magkagayoy. Ayan, hanggang ang pangako po rito ay magkakaanak ng isang anak na lalaki si Sarah. Itaas po natin sa 21, sa chapter 21 ng Genesis. Basahin po natin sa verse 1 and the following. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. Nagbuntis po si Sarah, at si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Alam po ninyo mga kapatid, meron pong appointed time ang Diyos. Hindi po como hiniling natin ay karakaraka kaagad ibinibigay ng Diyos. Meron po siyang itinakdang panahon ng pagtugon sa ating mga kahilingan. Kagaya rin po ng panganganak nitong si Sarah. Sinasabi po rito na si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa tadhanang panahon na sinabi ng Diyos sa kanya. In God's appointed time, naglihi si Sarah. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang ipinanganak ni Sarah. At tinuli si Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. Napakatanda na po ni Abraham, 100 years old. Si Sarah naman, mga 90 years old nang ipanganak niya si Isaac. So ito po ay naganap ayon sa ipinangako ng Diyos in His appointed time. Meron pong itinakdang panahon ang Diyos bilang pagtugon sa ating mga kahilingan. Kaya malinaw po mga kapatid, kailangan po yung ating pagtitiyaga. Alam po natin ang Diyos na nasa sa langit ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi po karakaraka kaagad kung minsan ibinibigay niya ang ating hinihiling. Nakakaalam po siya kung ang ating kahilingan ay makasasama sa atin o makabubuti. Pero meron pong isang requirement o mga requirements na hinihilingan Diyos upang ang ating mga panalangin ay right away ibigay kaagad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po ang mga pamantayan ng Diyos upang tayo'y makatiyak na ang ating mga panalangin ay talagang ipagkakaloob niya ayon sa ating paghiling sa Kanya. Basahin po natin sa aklat ng Juan, sa aklat ng 1 John, chapter 3, verse 22. Ito po sinasabi. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng 1 John chapter 3 verse 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin. So ang una pong requirements upang ang ating mga panalangin ay ating tanggapin ay ito po. Una po ay sundin ang kanyang mga utos at ang ikalawa po naman, gawin natin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa Diyos. Kung sa English, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him.
Yan po mga kapatid, ang requirements na hinihingi upang ang ating mga panalangin ay tunay na marinig ng Diyos at ang ating mga panalangin without delay ay ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa ating pong pagsunod sa kanyang mga utos, mabubura po ang lahat ng pagdududa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang ibigay niya lahat ng ating mga kahilingan. At sa pamagitan po ng paggawa ng mga mabubuting bagay, una po ay sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, napapaligaya po natin ang Diyos. Ang pagkakapit ng kanyang mga kautusan sa ating buhay, ang pagkakapit ng mga katuruan ng ating Panginoon sa ating buhay, pagsunod sa kanyang mga kautusan, ay pag-ibig sa ating kapwa. At habang iniibig natin ginagawa ang mabuti sa ating kapwa, tayo po'y nagiging ilaw sa harapan ng ating kapwa, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, and the promise of our Lord, whatever you ask, you will receive. Whatever we ask, we receive. There is a guarantee, my dear brothers and sisters, 100% that whatever we ask, we receive. Why? From God. Why? Because we keep His commandment. Sapagkat iniingatan natin ang kanyang mga kautusan. Pag-iingat po ng kautusan ng ating Diyos ay pag-alis ng lahat ng uri ng masama sa ating buhay. Paglakad ng matuwid sa kanyang harapan, pagsunod sa lahat ng kanyang mga tagubilin at aral. Kapag ka po ginagawa natin yan ng buong puso at buong kaluluwa, nagagawa po natin ang mga bagay na nakalulugod sa ating Diyos. And this is a guarantee that whatever we ask, we receive from our Almighty God. My dear brothers and sisters, I hope na ang ating munting pag-aaral na ito ay nakapagbigay ng kaliwanagan sa ating mga isipan. And let us keep the advice of one of the apostles that pray without ceasing. Huwag tayo makakalimot sa ating pagdarasal sa Panginoon. Huwag tayo makakalimot ng paghiling at pananalangin sa Panginoon. At huwag din tayong makakalimot na sumunod sa kanyang mga banal na kautusan. At huwag din tayo makakalimot na gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa paningin ng Diyos. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa na walang pagkukunwari, naniniwala ako, mga minamahal na magulang at kapatid, na anumang ating hilingin sa Panginoon ay ipagkakaloob niya sa atin. Magandang araw sa inyo, mga minamahal na magulang at kapatid, at naway ang kapayapaan, ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Thank you, Brother To Albert. God be the highest glory. Thank you po, Brother Albert. And very well said. Through God, all the prayers can come true. Amen. Amen. God bless us all.